Bago natin simulan ang kwento na ito, alam niyo na, yun lang. Maraming salamat at simulan na natin. At doon namangha itong si Umar sa mga bisita nila Noli nang magkaroon ng tagisan ng agimat o mga karga sa katawan. Ang iba dito, nagpakita na ng mga medalyon, kwintas na may naglalaman ng mga Subalit sa lahat ng mga antingirong naroroon, hindi nila alam na may kasama pala silang isang ermitanyo. At dito nagimbal ang lahat ng mga antingiro doon sa lugar nila Noli nang malasing itong si ermitanyong Doming at sumali sa tagisan ng karga. Kanya-kanyang pasikat ang mga yon at kasali na dito ang 5 matanda na nakita nila doon sa sabungan. Normal lang naman sa lugar nila Noli ang magkaroon ng subukan, lalo na't fiesta sa kanila noon. Ang unang nagpakita ng gilas doon ay ang mga kababaryo nila Noli na kilalang may mga anting-anting na tangan-tangan nito. Ang ginawa ng mga ito, puro pangkaraniwan lang na subukan. Ito yung isasabit mo ang medalyon mo sa isang kahoy at pupuntiryahin ito ng baril. Kapag walang karga ang medalyon mo, maaaring mawasak yun sa bala ng baril. Hindi lang naman yun gaanong pinansin ni Noli dahil ilang bisis na niya yung nakita ng ganong subukan sa kanilang baryo. Nang biglang nakuha ang atensyon ng mga tao dong nakinood nang kumukuha ng isang bulang na ginagamit sa tari ang isa sa mga kasama ng 5 matanda at walang habas niya yung ginilit sa kanyang pulso. Subalit hindi tinatablan ang katawan nito. Para mapatunayang matalas ang bulang na yon, inihiwa pa yun ng matanda sa isang puno ng saging. Hindi lang lakas ng loob ang kasama mo sa subukan na yon, kundi ikarga mo na ang lahat mong nalalaman na pampakunat sa katawan. Dahil kapag mahina ang karga mo dito, maari yun ang ikakamatay mo. Ang ermitanyo noon, patawa-tawa lang itong nakikinood habang tumatagay ng tuba. Akala nila Noli at Umar noon, hindi ito sasali sa subukan na yon. Nang biglang nagpresenta itong si ermitanyong Doming na siya na naman. Nang marinig yun nila Noli at Umar, parang na-excite din sila. Subalit ang nararamdaman nilang yon, biglang napalitan ng takot nang magpresenta ito sa founder na may dalang baril. Iho, may bala ba yan? Tanong ni Manong Doming sa founder ng subukan sa agimat. Nang sinabi yun ng ermitanyo, sumagot naman ang leader ng, "O naman Manong, bakit? May agimat ka rin bang susubukan?" Wika nito sa ermitanyo na sa pag-akala nitong kwintas ang ipapabaril nito. Subalit biglang napadilat ang mga mata nito nang sabihin ng ermitanyo na siya ang magpapabaril. Nang marinig yon ng leader ng subukan, tumawa lang naman ito sa pag-aakalang baka lasing lang ang matanda. Kaya ganon kalakas ang loob nito. Nang mapagtanto ng lalaki na seryoso itong ermitanyo, napilitan din yung pumayag kahit alam nitong labag yun sa batas. Nang marinig yun nila Umar at Noli, pipigilan pa sana nila itong si ermitanyong Doming dahil nga baka hindi na alam ng ermitanyo ang kanyang pinagsasabi. Subalit hinarang sila ni Luisito na ama ni Noli na wag na raw nilang pipigilan ang ermitanyo. Nagwika pa ito ng, Hindi nyo pa alam ang tunay na pagkatao ng matanda na yan. Hayaan nyo, hindi yan madisgrasya sa subukan na yan. wika ng ama ni Noli. Ang subukan na yun, ginanap sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng bariles. Habang nasa loob ng bariles itong si ermitanyong Doming, rinig na rinig nila ang mga binitawan nitong inkantasyon na halos na hindi naman nila maintindihan. Nagdadalawang isip pa ang lalaking yon
na gawin yon sa matanda. Subalit nilapitan yon ng ama ni Noli at sinabi dito na okay lang. Sanay na raw ang matanda doon. Kaya't yun ang pinanghawakan ng lalaki kapag sakaling madisgrasya ang matanda. Silang dalawa ang mananagot. Bata pa lang ako, kilatis ko na ang abilidad ng matanda na yan. Wika ng ama ni Noli doon kay Umar. Maging si Umar noon, halos na yun mangangatog sa takot dahil sa pangyayari. Nang makapasok na ang ermitanyo sa loob ng bariles, narinig pa nila yung magsalita ng simula na raw. Kaagad pinaulanan ng bala ng lalaki ang bariles na naglalaman ng tao. Mas lalong dumami ang mga taong nakiisyuso doon dahil sa alingaw-ngaw sa putok ng baril. Nang matapos paputukan ng lalaki ang bariles na pinagtaguan ni ermitanyong Doming, bahagya namang hindi yun gumalaw. Akala ng lahat ay patay na ang ermitanyo, kaya't dali-dali nila itong nilapitan. Ang unang lumapit doon ay ang nagbaril, subalit biglang naglaki ang mga mata nito habang tumingin sa ama ni Umar. Dahil wala na daw yung matanda sa loob ng bariles. Nagsilapitan ang mga tao doon, kabilang na ang 5 matanda. Subalit maging ito, sinabing walang tao sa loob. Bigla na lang silang nagulantang nang may magwika sa kanilang likuran na boses ng ermitanyo. Hoy! Yung tagay nyo rito, napanis na. Wika ng ermitanyong nakangisi, nakatingin sa kanilang lahat. Nagulantang ang lahat ng mga nakasaksi doon. Dahil papanong napunta doon ang ermitanyo, kaninang-kanina lang, narinig pa nga nila yung magsalita doon sa loob ng bariles. At ang pinagtataka rin dito, walang tinamong sugat ang ermitanyo sa kabila ng pagpahula ng bala dito. Grabing gulat ng mga taong nakapanood doon dahil unang-una nilang makakita ng ganong klaseng kakayahan ng isang tao. Ganon katindi ang subukan ang ginawa ng ermitanyo. Nang masaksihan yon ng 5 matanda, bigla na lang yung nagpaalam na sila'y aalis na. Kaya ang nangyari tuloy, maraming mga antingirong nagipaglapit dito sa ermitanyo. Subalit ang pagtatanghal na yon, nang siyang dahilan para subukan ang ermitanyo sa mga nilalang na panig ng kaliwa. Ayon pa kay Manong Doming, akala kasi ng mga nilalang nakakilala sa kanya ay isa lang siyang simpleng antingirong nagkaroon ng ganong abilidad. Dahil itinago ng ermitanyo sa kanyang katawan ang nag-uumapaw nitong presensya sa katawan upang hindi maramdaman ng mga nilalang ang kanyang katawan na punong-puno ng mga kapangyarihan na namana pa niya sa kanyang maestro na isa ding ermitanyo. Hanggang sa unting-unti nang nawala ang ibang mga tao doon dahil sasapit na rin ang gabi. Bago umuwi si Umar na kaibigan ni Noli, marami itong baon-baon na kwento dahil sa naganap ng araw na yon. Sinabihan din nila Noli si Umar na kapag magkaroon sila ng oras, bababa sila ng bayan kasama ang ermitanyo. Lumipas ang araw na yon. Naging masaya naman ang pamilya nitong si Noli. Bukod kasi sa panalo niyang nakabta noong araw na yon, meron na ding dumayo sa kanyang mumunting manukan para bumili doon ng materyales. Hindi naman niya pinagdadamutan ang mga yon dahil talagang nagpupumilit yung bumili sa kanya. Naging usap-usapan kasi sa kanilang baryo ang unti-unting paglaganap ng kanyang pangalan sa mga taong kapareho niya ng hilig. Nakisyo daw magagaling ang nahawakan niyang lahi ng manok at yun ang akala sa mga taong nakakilala sa kanya. Kinabukasan, nagtataka siya kung bakit may kalabaw na malapit sa kanilang bahay na malapit din sa kanyang kalabaw na nabili. Nang makita niya yon, kaagad siyang nagtanong sa kanyang ama ng, "Tay, kaninong kalabaw yung katabi sa kalabaw natin?"
Wika ni Nuli sa kanyang ama nang siyang sinagot naman ito ng, Kay Manong Duming yan, anak. Dito na raw muna siya manirahan ng ilang buwan. wika ng kanyang ama nang siyang labis naman niyang ikinasaya. Kaya't kaagad niyang pinuntahan si Manong Duming sa kanyang manukan habang paduyan-duyan ito sa ilalim ng puno ng langka. Nang makalapit na siya dito, kaagad silang nag-usap ni Manong Duming. Marami silang tinalakay noon patungkol sa ginawa nito sa subukan ng kargahan nung nagdaang araw. Makalipas ang araw na yon, halos wala namang kakaibang nangyari hanggang sa dumating ang isang gabi na nakaramdam ang ermitanyo ng mga nilalang sa paligid habang sila'y nagpapahinga sa kubong ginawa ni Nuli. Ang bahay kasi nila Nuli, gawa kasi sa semento ang papag nito, kaya't ayaw matulog ni Manong Duming doon. Minabuting doon matulog ang ermitanyo sa kubo, kung kaya't doon na rin siya matulog, katabi si Nuli. Dahil mas masaya kung ito ang kanyang makasama, dahil lagi siyang pinagkwentuhan ng ermitanyo patungkol sa mga hiwagang bagay na hindi pa nalalaman ng mga ordinaryong tao. Baka isipin yung bakla itong sinuli, ha? Biro lang. Isang hating gabi, nakarinig sila ng isang garalgal na huni na para bang huni yun ng isang baboy na inuubo. Alam ni Nuli na wala silang alagang baboy doon sa kanilang bahay, kaya't sinabi niya sa ermitanyo kung ano yung naririnig nila. Subalit laking gulat niya na kanina pa palang naalam yun ng ermitanyo. Hayaan mo lang ang mga nilalang na yan. Hindi naman yan makakalapit sa atin. Wika nito sa kanya, at muli siyang nakatulog. Nang makarinig na naman sila ng huni ng baboy, at sa pagkakataon na ito, napawika ang ermitanyo ng, Huwag niyo kong subukan, demonyo. Alam ko kung saan kayo nakatira. Nang sinabi yun ni Manong Duming, biglang nawala yung huni ng baboy. Bakit, Manong? Tanong niya rito. Subalit sinagot siya nito ng, Wala yon. Matulog na tayo. Kinabukasan, habang kumakain sila ng tanghalian, nakasipat sila ng dalawang lalaking nakasakay ng kabayo. Alam ni Nuli na sa kanila ito tutungo dahil sa kanila nakarumbo ang takbo ng kabayo nitong dala. Nang paglapit ng mga lalaking yun sa kanila, kaagad naman nila yung namukhaan. At si Umar pala at ang kasama nitong isang tauhan. Oy, buddy! Napadalo ka sa aming lugar, ah. Kain tayo. Bungad na wika ni Nuli rito. Dahil nga nalasing ang ama niya nung fiesta, ngayon lang niya na ipakilala itong si Umar sa kanyang pamilya. Ikaw pala ang nagngangalang Umar. Aba, masaya kaming makilala ka, iho. Muupo kayo. Saluhan mo kami sa aming tanghalian. Wika ng kanyang ama doon sa kanyang kaibigan. Umar, kumain ka ba ng nilagang mais? Tanong ni Manong Duming doon kay Umar. O naman, Manong. Ayan pa, paborito ko yan sa amin eh. Wika naman dito ni Umar. Habang kumakain sila sa oras na yon, masaya naman itong sinuli dahil hindi niya akalaing dinalan siya ni Umar ng 6 na inahing manok na nakasilid sa isa-isang bayong. Buddy, baka naman hindi alam ni Manong Mundo na nagdala ka ng mga manok dito. Baka magalit yon. Wika niya dito. Nang marinig yun ni Umar, tumawa lang naman yung habang sumasagot ng, Huwag kang mag-alala, buddy. Si Tay nga namimili niyan para daw idagdag sa materialis mo. At doon napagtanto ng ama ni Nuli na talagang napakabait ng pamilya na sinasabi ni Nuli. Matapos noon, habang nasa ilalim sila ng punong mangga at nag-usap sila Manong Duming at Umar, nabanggit nito na kinabukasan na yon,
Mayroong malaking pasabong na malapit sa bayan nila Umar. Nang marinig yun nila Noli, kaagad niyang tinanong si Manong Doming kung sasama ba ito sa lugar ng kanyang kaibigan na si Umar. Pumayag naman si Manong Doming dahil ayon sa kanya, mangumusta din siya sa pamilya nitong si Umar. Kung kaya't pasekreto niyang kinausap si Manong Doming kung dadalhin ba nila ang kanilang gamit. Sa tingin mo, Noli, mananalo ka ba kung iiwan natin ang sinasandalan mo? Wika nito sa kanya. Wala namang problema sa mga magulang ni Noli na sila'y alis dahil medyo marami din namang mga kapatid itong si Noli. Nagkataon kasing araw yon ng Biyernes kaya wala itong pasok kinabukasan. Pinaubaya na niya muna kay Mayok ang kanyang mga alaga dahil abutin sila doon ng 2 araw sa bayan. Nang sumapit ang kinahaponan nun, angkas-angkas silang 2 sa mga kabayon dala nitong si Umar. Dala-dala nitong si Noli ang 3 niyang tandang pababa ng bundok upang muling lumaban doon sa nasabing sabungan sa bayan. At si Manong Doming naman ang nagdadala sa kanilang sinasandalan na gamit. Muli na namang dumayo ang 2 para subukan muling lalaban sa sabungan. Habang kasalukuyang binagtas ng kabayo ang daan pababa ng bayan, panay naman ang pag-usap ng pangkat nila patungkol sa araw-araw na pamumuhay nila Umar. Ayon dito, nung una pa raw lumalaban pa sa derbe ang kanyang ama, subalit nawalan yun ng gana. Dahil palagi nilang nakiengkwentro ang taong nagngangalang Tasyo doon sa sabungan. Marami umano yung kasabwat ng mga ordinaryong tao para maisahan ang ama ni Umar para hindi mahalata na sila ang nakakalaban ng ama ni Umar. Subalit kapag tapos na ang kanilang labanan sa grupong yon, biglang lilitaw ang taong nagngangalang Tasyo. Dahil nga aswang ang taong yon, hindi nila yun basta-bastang matapatan kahit gagamit pa sila ng mga baril. Dahil kapag sa tuwing susubukan nilang tugisin ang taong yon, maraming manok sa kanilang farm ang nalalagas. Ayon dito, hindi raw normal ang pagkakamatay ng kanilang mga alaga sa farm dahil wala na yung mga dugo sa katawan na para bang sinipsip yun ng isang mabangis na nilalang. Dagdag pa rito, kapag namatayan raw sila ng mga manok sa farm, pansin din nila dito na wala na yung lamang loob. Doon na pagtagpi-tagpi ng ermitanyong si Doming ang mga sinabi ni Umar na posibleng bukod sa aswang ang kalaban nila, mayroon din yung mga alagang sigbin. Pagdating ng pangkat nila Noli sa baryo nila Umar, pinagtinginan naman sila ng mga tao doon habang sakay-sakay sila sa mga kabayo nitong dala. Makalipas lang ang ilang minuto, kasalukuyan ang pumasok ang kanilang mga kabayong dala sa entrada ng manukan nitong si Umar. Masaya naman ang mga tauhan nitong nakatingin sa kanila nang muling pagbabalik ng ermitanyo at ang wangis nito. Nang malapit na sila sa bahay nila Umar, nasipat naman nila ang ina ni Umar habang nagwawalis at nagsusunog ng mga damo sa likod ng kanilang bahay. Nang makita sila nito, bigla naman yung natigilan habang tinatawag ang asawa nito na si Manong Mundo. "Mahal, narito na sila oh," wika nito at bakas sa pagmumuka nito ang galak na kasayahan. Yun lang. Maya-maya pa, nasipat na nila ang padre pamilya ni Umar. Kasama nito ang 3 tauhan. "Oh, Manong Doming, maligayang pagbabalik sa aming baryo. Kamusta na ho kayo? Hindi nyo ba kasama si Noli?" Bungad na wika nito kay Manong Doming. Sinuli ba ka mo? Ayon, sumama kay Umar sa likod bahay nyo. Dala-dala ang kabayo. Mabuti naman Mundo na tuluyan ang gumaling itong asawa mo. Sagot naman ni Manong Doming doon kay Manong Mundo. "Gumaling ako dahil sa tulong mo, Manoy. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Hayaan mo.
makakabawi rin ako sa iyo. Sabat pa ng asawa ni Manong Mundo. Walang anuman, Lucia. Basta't magtiwala ka lang sa kataas-taasang may likha at sana maging silbing aral to sa'yo. Nang marinig yun ng asawa ni Mundo, ngumiti lang naman yun sa ermitanyo. At sinabi nito, kasabay ng pagaling niya ay ang kasabay ding nalanta ang puno ng duhat, kung saan nakatira ang sinasabi ni Manong Duming na maharlika na engkanto. Natural lang yan sa punong malanta dahil wala na ang kanilang haring nakatira doon. Kasabay ng mga kawal at mga kadugo nito, kasabay ding lumisan sa kanilang itinuring tahanan noon. Nang sumapit na ang gabi, puro lang naman sila usapan habang tumatagay ng alak at tuba. Nakagawian na kasi nila ang ganong gawain dahil hindi kumplito sa mga sinaunang mga tao kapag may kwentuhan na walang tuba. Habang nagtipon-tipon ang kanilang grupo, si Nuli, Umar, ang ermitanyo at ang ama ni Umar, kasama pa nito ang ilang tauhan. May nabanggit ang ama ni Umar na may napadpad na dayo sa kanilang lugar na mga malalakas na sabungero. Nagkataon ang pangyayaring yon noong nagdaos ng paderbe sa kanilang lugar kasabay sa fiesta sa baryo nila Nuli. Binubuo ang grupong yon ng 3 lalaki at may kasamang isang matanda nang siyang tagagafing sa mga manok ng kasama nitong 3 binata. Ayon pa sa mga tauhan ni Umar, lumaban yon ng trikak derbe at walang kahirap-hirap nitong nasungkit ang kampyonato doon sa nasabing sabungan. Subalit may nakasabay din ang grupong yon na nakasungkit din ng 3 panalo, kaya't ang nangyari, para malaman kung sino ang magka-champion, pinagharap ang 2 grupo na yon at ang nakaharap ng grupo na yon ay ang 2 aita at di nila alam kung saang lugar yun nagmula. Halos tumagal raw ang laban ng 2 grupo na halos 1 minuto. Subalit nagwagi pa rin ang grupong may kasamang matandang hukluban. Nais pa sana yung kausapin ng pangkat nila Umar para makilala, subalit sa hindi malamang dahilan, paglabas pa lang ng sabungan ng mga ito, bigla na lang yung naglaho. Inakala pa nga nila ni Manong Mundo noon na engkanto ang mga yon dahil sa bilis na wala sa kanilang paningin. Nang marinig yun nila Nuli at Manong Duming, napaisip naman sila dahil hindi pa naman nila yon nakasagupa ng personal. Hindi ko pa nakita ang pangkat na yan, pero sigurado akong malalakas ang kinakapitan ng mga yon. Wika dito ng ermitanyo. Nang marinig yun ng ilang tauhan ni Umar, napasabot naman yun ng, Ang ibig sabihin mo, Manong, may mga mutya ang mga yon? wika nito habang patawa-tawa pa. Hindi naman yun kwinistyon ng ermitanyo dahil alam naman niya na hindi yun naniniwala sa mga agimat o mutya. Alam mo, Manoy, wala naman yan sa naghawak ng manok. Sa amin kasi dito sa bayan, masinandalan pa namin ang matalas na tari at salahi ng manok. Yan, sigurado kami dyan. Pero yung mutya, sus, luma na yan, hindi kami naniniwala dyan. Wika ng isang tauhan ni Umar na lasing na. Kaya't ang ginawa ng ermitanyo, bumuiluyo ng napakalakas na tawa dahil biglang natumba itong sinuli sa inuupuan nito. Kaya't nagsitawanan na rin ang mga tauhan ni Manong Mundo. Subalit alam ni Nuli na medyo naapakan ang paniniwala ng matanda. Kahit ganun pa man, wala yung kaso kay Manong Duming dahil naintindihan naman niya yon. Nang medyo nagmaoy na ang ibang kasama nila dahil sa kalasingan, pinili na ng ama ni Nuli na magpahinga na ng maaga para kinabukasan masigla silang dadayo sa derbe. Lasing na lasing ang halos nilang kasama, maliban lang sa ermitanyo na parabang hindi nakainom. Fast forward tayo ng ilang oras. Kinabukasan ng 10:00 ng umaga,
kasalukuyan ang naglalakad ang pangkat nila Nuli papunta sa nasabing sabungan. Ang lugar ng sabungan na yon ay yung dati pa ring dinadayo nila Nuli. Nang makalapit na sila sa sabungan na yon, nagmamasid lang naman sila Manong Duming, kasama naman dito si Nuli. Habang nagkwentuhan sila Manong Duming at ang ama ni Umar, silang dalawa naman ni Nuli at Umar, pinili nilang dumungaw sa naglalabang manok doon sa ruweda. Nang makasilip na sila doon, laking gulat ni Umar nang masipat nila ang 5 matanda. "Buddy, di ba yun yung 5 matandang nakalaban ni Goyo?" Wika dito ni Umar kay Nuli. "Oo nga, buddy. Nasipat ko sila." Habang ang dalawa dito, kasalukuyang may binitawang manok doon sa loob. Sa madaling salita, dumayo din ang grupo ng mga matanda na yon doon sa lugar nila Umar. Maya-maya pa, nakita nila itong papalabas ng ruweda, habang ang isa dito may hawak-hawak na 3 patay na manok. Maaring bihag yon ng mga matatandang sabungero. Kaya't pasimpleng lumapit kay Manong Duming itong sinuli at dahan-dahan niyang sinabi dito patungkol sa 5 matanda na nakaharap nito sa subukan. Hayaan mo lang, Iyo. Kanina ko pa silang nakikita. Wala pa naman silang ginagawang kakaiba rito. Wika sa kanya ni Manong Duming doon kay Nuli. Dahil nga si Umar ang naghawak sa manok ni Nuli, napagkamalan tuloy ng mga sabongero doon na sila Umar ang may-ari sa manok nitong dala. Habang nilapitan si Umar ng 2 lalaking may manok din, napangisi naman itong si Manong Duming habang pabulong na nagwiwika sa ama ni Umar nang, Ano yan, Omar? Kumasa ba kayo? Doon sa alok ng mga lalaking yon. wika ni Manong Duming doon kila Nuli at Umar. Ang maging kalaban pala ni Nuli at Umar, mapagkamalan mong tagabayan yon dahil sa pormahan ng mga ito. Subalit lingid sa kaalaman ni Manong Duming ay pangkat yun nila Tasyo na nagkukunwaring mga ordinaryong tao. Sige, kasahan nyo para masimula na ang laban. Wika naman ni Manong Duming doon sa kanila. Habang ang 2 tauhan ni Manong Mundo, nagmamasid lang naman yon sa gagawing hakbang ng ermitanyo. Nang sinabi nila Umar na kumasa sila sa halagang napag-usapan, tila ba nakakasigurado na itong mananalo sa manok nila Nuli. Sige, aalis na muna kami ha. Dahil magtatari rin kami. At ihanda nyo na ang pangalawa nyong manok. Wika nito sa kanilang 2 habang pasimpleng tumatawang naglalakad. Tumingin sa kanila si Manong Duming at nung tumangaw yon, kaagad na silang lumapit kay Manong Duming at simulan na nito ang pagkakabit ng gaping o tare sa manok. Muling ikinabit ni Manong Duming ang birtud ng bubuyo na tanging si Nuli lang ang nakakakita. Pagpasok ni Nuli sa ruwida, hawak-hawak na nito ang manok na kanyang ilalaban. Nanggaling ang lahi nito doon sa mga manok nila Umar. Sa mga taong nagtatanga ng ganitong gamit, malalaman mo kung mayroon silang karga. Dahil pagpasok nila sa ruweda, hindi nila inilapat ang manok sa lupa hanggat hindi nito ang huling bitaw. Sa madaling salita, bibitawan lang ang manok kapag maglalaban na sa ruweda. At yun ang estilo ni Nuli na hindi naman napapansin ng mga tao doon. Nang maghudyat na ang taga-karyo na bibitawan na ang mga manok, bahagyang tumahimik ang sabungan. Kitang-kita nila noon ni Manong Mundo ang pagsalpukan ng mga manok nang siyang ikinagulat ng ama ni Umar. Nakita kasi nito na bumaon ang tari sa kalaban doon sa katawan ng manok nila Nuli. Napawika pa ito ng, Ayan na nga ba? wika nitong may pangangamba. Subalit ng paghiwalayin ang 2 manok ng taga-karyo, nanlaki ang mga mata ni Manong Mundo. Nang makita nitong nangingisay ang kalaban, tila ba nabaliktad ang pangyayari.
Nang makita iyon ng ama ni Omar, dali-dali itong sumalubong sa kanilang dalawa habang nagwiwika ng, Akala ko patay na to. kaagad nilang sinipat-sipat ang katawan ng manok, subalit wala man lang itong galos. Manong, di kayo na maligno itong mga mata ko. Wikang gulat na gulat ni Manong Mundo. Akala pa ng mga tauhan nila Omar ay tsamba lang ang lahat. Subalit nang inilaban pa nila Omar ang isang manok ni Nole, doon nila napagtanto na hindi lang tsamba yon. Hindi pa rin nagpahalata si Manong Duming na kasama siya nila Omar upang hindi sila paghinalaan ng pangkat nila Tasyo. Akala ni Manong Duming na sa laban na yon, hindi na magpakita ang alagad ni Tasyo, subalit nagkakamali sila. Magamat maraming nakipagtapatan kila Nole ng mga ordinaryong sabungero, hindi nila yun pinalagan ayon sa utos na ermitanyong si Duming. Dahil hinanap pa nito ang pangkat ni Tasyo na muling maghamon sa kanilang laban. Hindi nga nagkamali si Manong Duming dahil muling nararamdaman nito ang presensya ni Tasyo na isang aswang. Ibang tao na naman ang lumapit kila Omar at nag-aalok yun na makipaglaban dito. Kitang-kita noon ng ermitanyo ang galawan ng mga lalaking yon na animoy hindi yun mapakali at panay pa ang pagkakamot sa katawan nito na parabang may mga bune. Sa muling pagbanggaan ng mga manok, sinuli muli ang nasaruida. Kasama niya dito si Omar nang siyang nag-alalay sa kanya. 2 bigwasan lang ay patay kaagad ang kalaban. Kita nila Nole noon ang panlilisik ng mga mata ng isang lalaki habang nakatitig sa kanilang dalawa. Paglabas nila ng sabungan, akala ni Nole na siya lang ang nakapansin noon. Pero maging si Omar pala ay nakita niya ang ginawa ng lalaking kalaban nila. Lumapit sa kanya ng bahagya itong si Manong Duming at may iniabot ito sa kanya na isang buting maliit. Ano to, Manong? Tanong niya kay Manong Duming. Hawakan mo lang ang buti na yan, Nole. Sundan mo ang pangkat na kalaban nyo kung saan ito pupunta. Batid kong nasa paligid lang ng sabungan itong si Tasyo. Wika nito sa kanya. Kaya't kahit nagdadalawang isip pa siyang sundan yon, ginawa pa rin niya ang utos ng ermitanyo. Habang sinundan niya ang 3 lalaking yon, umikot yun sa likod ng sabungan. Bigla yung pumasok sa isang madilim na sulok at saan may isang kubong nakatago doon. Maya-maya pa, nakasipat siya ng grupo ng kalalakihan habang nag-uusap doon sa loob. Kaagad siyang nagtago doon upang mapakinggan niya ang usapan ng mga yon. Habang natatago siya sa isang sulok, bigla naman siyang nagulat nang maupaan niya ang isang asong nakahiga doon. Akala niya tatahol ang aso na yon at siya ay kagatin, subalit sa hindi malamang dahilan, tila ba hindi siya nakita ng aso na yon. Maya-maya pa, may naririnig siya sa isang boses ng isang lalaki. Pinuno, may isang matandang antingerong nakikialam sa pamilya ng asindero. 2 manok nyo na ang nabihag. Tinalo kami. Dagdag pa ng isa dito at ramdam namin ang presensya niya, Pinuno. Ngayon lang namin siya nakita sa baryo na ito. Hindi pa naman nakapagsalita ang pinuno ng grupo na yon. Sumibat na ng takbo itong si Nole. Dahil sa hindi kinaya ng kanyang sikmura ang labis na amoy sa lugar na yon na para bang may bulok na karne. Pagbalik niya sa kinaroroonan nila Omar, nagtaka naman ito kung saan siya nanggaling. Upang hindi na yon magtatanong pa, sinabi na lang niya dito na nanggaling siyang umibak sa labas. Nilapitan niya si Manong Duming at inabot niya dito ang buting pinahawakan sa kanya. Isinalaysay niya dito ng tahimik ang kanyang naririnig doon sa matanda. Manong, nakita ko na yung tinutukoy nila Omar, ang nagngangalang Tasyo.
Wika niya kay Manong Duming. Akala ni Nuli noon ay isang Pilipino ang nagngangalang Tasyo. Subalit napagtanto niya na may dugo pala yung isang Espanyol. Nang malaman yon ni Manong Duming, doon ito napagtanto na hindi basta-basta ang taong nagngangalang Tasyo. Dahil sa kadalasan sa mga Espanyol na napadpad sa Pilipinas, marami yung mga alam pagdating sa larangan ng Mahika Blanca. Kahit ganun pa man, hindi nakitaan ni Nuli ang ermitanyo ng takot sa muka. Habang nagtipon-tipon silang lahat doon sa sabungan, sakto namang nagkatagpo ni Manong Mundo ang mga kaibigan niyang big time breeder ng mga manok panabong. Pinakilala naman ni Manong Mundo itong si Nuli at si Manong Duming bilang mga kaibigan. Dahil nga nagsisimula pa lang si Nuli sa muntin niyang manukan, tila ba walang balak ang mga yon sa kanya na makipagkaibigan. Wala naman yung problema kay Noli dahil para sa kanya, kung hanggang saan ang kanyang kakayahan, doon siya masaya. Hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng hapon, doon nasaksihan ng mga kaibigan ni Manong Mundo ang kakaibang tarima nitong si Nuli. Nang lumaban muli yun sa sabong. Dahil nga kasama niya itong si Omar na makulit, tila ba nagpasikat din yun sa mga kaibigan ng kanyang ama at muli nitong inaya si Nuli na muling kumasa sa labanan. Nang siyang napapansin ni Manong Duming, "Manong, lalaban ba tayo muli?" Tanong niya kay Manong Duming. Nang marinig yun ng matanda, sumagot naman yun sa kanila ng, Ikaw bahala, Noli. Huwag kang matatakot. Pagatandaan mo, Noli, hindi pangkaraniwan ang tangan-tangan nating gamit. Kaya't bago pa dumating ang araw na mawala ito sa'yo, pag-aingatan mo lang at huwag abusuhin. Kaya't muling lumaban ang dalawa sa kanilang nakakaharap na mga sabungirong tagabayan. Dahil nga sa araw na yun walang manok na ilaban ang ama ni Umar, kaya't ang mga manok ni Nuli ang napili nilang ilalaban. Pagod na kasi ang kanyang ama dahil sa panggugulo sa pangkat sa nagngangalang Tasyo. Habang hawak ni Umar ang manok ni Nuli, ang ama naman ni Umar at ang mga kaibigan nito, abala din yun sa kanilang usapan. Kasama na dito si Manong Duming. Nang makahanap na ng kalaban itong si Nuli, kaagad naman siyang lumapit kay Manong Duming upang pakabitan dito ng tari ang kanyang manok. Nang masipat ng mga kaibigan ni Manong Mundo ang hawak na tari ni Manong Duming, napawika ito ng, "Manong, makalumang cockknife na yan yung gamit-gamit mo. Baka hindi yan makabaon sa kalaban. At saka ang ikli pa. Ito, may mga imported kaming tari na ipepehiram sa inyo." wika nito sa pangkat ni Nuli. Nang marinig yun ni Manong Duming, ngumiti lang naman yun habang sumasagot ng, Huwag na, iho. Matalas pa naman tong ginagamit namin. Salamat na lang. kaya't wala nang nagawa ang isang kaibigan ni Manong Mundo at pinanood na lang ang matanda. Napailing-iling pa ang ibang mga kasama nito dahil ang makakatapat nila Nuli ay ang kilalang may magagandang manok sa lugar ng San Carlos. Kagaya ng dati, muling ikinabit ng ermitanyo ang gamit-gamit nilang birtud. Hindi naman yun nakikita ng mga nanonood dahil binalot nila yun ng tip. Habang nasa loob ang birtud, binabalot ng itim na tila. Pagpasok nila Nuli at Umar sa ruweda, doon nakita ng mga kaibigan ni Mundo ang kakaibang estilo ni Nuli sa loob, doon sa ruweda. Hindi man lang kasi nito pinalakad-lakad ang manok sa lupa kung ayos ba ang tari nito. Walang pagdadalawang isip, malaking salapi ang ipinusta ng ama ni Umar nang siyang ikinagulat ng mga kaibigan nito. Tika nga, pupusta ka ng ganong halaga. Para namang napakalaki naman ang tiwala mo sa mga manok na yan. Wika pa nito kay Manong Mundo nang siyang naririnig naman ni Manong Duming. Ano ba kayo mga kaibigan? Tiwala ko sa mga manok na yan. Sa akin ba naman ang galing ang lahi niyan?
Sagot naman dito ng ama ni Umar. Kinalabit ng ama ni Umar itong si Manong Duming upang sumama sa kahiran ng sabungan. Nang makalapit na sila doon, tinapatan kaagad ng ama ni Umar ang limayado dahil dihado na naman sila nuli. Sumunod naman ang mga kaibigan nito upang manunood sa laban. Walang pumusta kahit isa sa mga kaibigan ni Manong Mondo dahil hindi pa naman kilala itong sinuli doon. Nang siyang hindi naman pinilit nito. Kayo, kung ayaw niyong pumusta, di magsisisi kayo mamaya. Wika pa nito habang tungga-tungga ang buti ng alak. Sa mga taong nakilala kay Nuli sa sabungan na yon, tanging pangalan lang niya ang sinisigaw ng mga ito dahil kahit papano kilala na siya doon. Nang maghudyat na ang sentensyador, nabibitawan na ang mga manok. Itong sinuli naman, inilapag na niya ang kanya ng dahan-dahan. Pagkatapos nun, tumalikod na ito at sumandal sa ruwida. Pagharap niya sa naglalabang manok, laking gulat niyang kasalukuyan na yung buhat-buhat ng taga-karyo. Ayon pa kay Umar, umatake ang manok ni Nuli nang hindi nagpapaganti sa kalaban. 3 sakdop lang nun, napasubsob kaagad ang kalaban sa lupa nang siyang ikinagulat ng kalaban nila. Hindi kasi nabigyan ng magandang laban dahil sa bilis ng pangyayari. Ang ama noon ni Umar, patawa-tawa lang yung naglalakad habang kinukubra ang panalo nito. Takang-taka naman ang mga kaibigan nito kay Manong Mondo dahil sa hindi maayos ang tari ang inilagay doon. Ganun kabilis pinatay ang kalaban sa manok. Paglabas ni Nuli sa ruweda, tuwang-tuwa naman itong si Umar dahil malaki-laki din ang kanyang panalo doon. Dahil lang dito kay Nuli, muling humingi ng ribansa ang kalaban. Dahil sino ba namang hindi mainis? Kaganda-ganda ng manok nila, pero sa isang iglap lang, pinatayo ng ganun kabilis. Sa 3 manok ni Nuli, puro na yun nakakamit ng tag-iisang laban sa araw ding yun. Dahil nga wala na silang mailaban na manok, kaya't napilitan si Nuli na muling ikakasa ang kanyang isang manok na nanalo na sa unang laban. Yun yung pinakapaborito niyang kulay. Yun ay lakton sa Bisaya. Di ko alam sa Tagalog niyan. Basta yun ang kulay, puti. Doon napabilib ang mga kaibigan ni Manong Mondo nang malaman ng mga ito na marami na palang naitalang panalo ang daladalang mga manok ni Nuli. Tandang-tanda pa niya noon, nabibilhin yun ng napakataas na halaga sa mga kaibigan ni Manong Mondo upang gagawing palahi o broodcock. Subalit hindi nagpapahuli ang ama ni Umar dahil sa kanya nanggaling ang lahi ng mga manok na yon. Kaya't ang sabi nito, doon muna sa kanya magdaan bago pa mahawakan yun ng ibang tao. Yun ang akala nila na sa manok yun ang galing. Wala silang kaalam-alam na dahil yun sa bertud na tangan-tangan ng dalawa. Sa pang-4 na laban ni Nuli, tila ba naging imposible yun sa mga mata na nakikilala sa kanya dahil muling nanalo ang pang-4 niyang laban sa araw na din na yun. Walang habas na pinagpapatay ng mga manok ni Nuli sa tuwing ilalaban yun sa ruwida. Marami noong nagtatanong kung sino ang tagatadi sa mga manok ni Nuli. Subalit inilihim nila yon dahil mariing sinabi ni Manong Duming na bawal siya magtatadi sa ibang manok. Tago din sila kung magtatadi ng tari, kaya't walang nakakaalam na si Manong Duming ang gumagawa ng ganon. Maraming mga taong natuwa sa kanila, subalit mayroon ding kinagalitan sila ng husto. May mga antingero din kasi silang nakakasagupa sa sabungan. Ang iba pa dito, gumagamit ng salamangka sa kaliwa nang siyang tinalo sa kanan. Ramdam na ramdam noon ni Manong Duming ang mga presensya ng mga aswang na kanina pang nag-iikot-ikot sa kanilang paligid. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Manong Mondo dahil sa saswerteng natahak ng pangkat nila Nuli sa araw ding yun. 5 bihag din ang kanilang napitas sa maghapong pagsasabong doon. Nang sumapit na ang 4:00 ng hapon, dahan-dahan nang nawala ang ibang mga dayo doon.
kung kaya't napagpasyahan na ng pangkat nila Noli upang uuwi na sa kanilang baryo. Dala-dala ni Noli ang 5 bihag, habang ang ermitanyo naman nagmamasid lang yon sa paligid, na para bang may sinisipat-sipat na mga nilalang sa paligid. Dahil ayon sa kanya, may mga matang nakasunod sa kanilang paglalakad habang sila naglalakad doon. Pagkarating nila sa pamamahay nila Umar, ang 2 nilang bihag ay ibinigay nila sa pamilya nito, at ang 3 naman napagpasyahan ni Noli na dalhin nila yon sa kanilang baryo. Kagaya ng dating nakagawian, puro inuman, kwentuhan patungkol sa kanilang naging lakad ng araw na yon. Subalit ang ermitanyo, napapansin ni Noli na hindi na yun mapapakali. May naririnig na rin ang kanilang mga pangkat noon na may parabang may mga huni ng ibon. Kahit gabing tapat, nang hindi na maatim ni Manong Duming ang ganong pangyayari, nagpa siya itong lalabas ng bahay upang maglibot-libot sa paligid. Kaya't sinundan ito ni Noli habang tinatanong ng, "Bakit, Manong? May kakaibang nangyari ba?" Tanong niya rito. Noli, ayaw kong madamay ang pamilya nila Mundo sa gulong na sasangkutan natin. Batid kung tayo ang pakay ng mga nilalang na ito dahil sa ginawa natin sa sabungan. Kausapin mo muna sila, Umar, na mamaya na ako makakalapit sa kanila dahil may gagawin pa ako. Wika ng ermitanyo. Kaya't bumalik na ito si Noli doon sa kanilang pinag-inuman, habang ang ermitanyo naman gumagawa ito ng ritual at pagbabaon ng mga pangontra sa paligid ng bahay nila Mundo. Maya-maya pa, lumapit na itong si Manong Duming doon kay Noli at nagpaalam na rin sila sa pamilya ni Umar para sila aalis na sa kanilang baryo. Magamat may kasayahan sa bahay nila Umar sa gabing yon, hindi na sila nagtagal doon dahil na rin sa pasya ni Manong Duming. Mundo, Umar, aalis na kami. Pero hayaan nyo, babalik rin kami rito kapag may panahon. Pagpapaalam ng ermitanyo doon. Ihatid pa sana sila sa pamilya nila Umar dala-dala ang mga kabayo. Subalit tinanggihan ito ni Manong Duming at sinabi nila na may dadaanan pa silang kamag-anak doon. Yun ang dahilan nila. Habang sila'y naglalakad sa medyo may katarika na daanan papuntang bundok, doon na kinalabutan itong si Noli. Nang makarinig sila ng mga huni sa himpapawid at kasabay ng pagpapagaspas ng mga animoy pakpak ng isang dabuhalang ibon, at kasabay pa nito ang mga pag-angil ng mga nilalang sa paligid nang siyang hindi naman nila nakikita. "Manong Duming, ano yung humuhuni sa paligid?" Wika niyang may halong takot sa ermitanyo. Noli, maghahanda ka. Tinambangan tayo ng pangkat ni Tasyo. Sabi ko na nga bang may gagawin na kakaiba ang mga demonyong yon. Bahagyang bumagal ang paglalakad ng ermitanyo at rinig niya itong may mga binanggit na mga usal at sabay ihip sa kanyang noo. Nang inilapat ng ermitanyo ang mga palad nito sa kanyang noo, nakaramdam siya ng labis na kaginhawaan sa sarili. Subalit ang naging kapalit nito, nang siyang nagawa niyang makita ang mga nilalang sa paligid, nang siyang labis niyang ikinakatakot dito. Noli, isuot mo ang medalyon na ito. At kahit anong mangyayari, wag na wag mo itong ihiwalay sa iyong katawan. May kaharapin tayong digmaan sa gabing ito. Sana'y gabayan tayo ng Panginoon. Wika ng ermitanyo sa kanya. Magamat nanginginig na ang katawan nitong si Noli, pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Nang makita niya ang 6 na nilalang na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Simula't kabataan kasi niya, hindi pa siya nakakita ng mga aswang na sobrang nakakatakot ang itsura. Kaya't ang kanyang ginawa doon, pumasok siya sa gitna ng bulok na kahoy na may pwedeng pagtaguan sa loob. Habang siya'y nasa loob, rinig niyang nagsalita ang ermitanyo ng, Anong kailangan mo, Tasyo? Bakit ka nakaharang sa daraanan namin?
Wika ng ermitanyo dito. Nagtatanong ka pa, tanda? Sa ginawa mo sa amin, sinong hindi magagalit sa'yo? Pakilamero ka, tanda. Ngayon mo sasabihing malakas ka. Siguraduhin naming hindi ka na makakabalik sa iyong pinanggalingan. Wika ng isang nilalang na hindi mawari ni Nuli kung pagmumukha ba ito ng tao o mukha ng demonyo. Sabog-sabog ang mga buhok nito at may mga kukong sobrang haba. Naglalaway din yun ng walang tigil na para bang baliw na aso. Ha? Ganun ba? Sige, gagawin nyo ang balak nyo. Pero wag nyo kong sisihin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sagot naman ng ermitanyo sa mga nilalang. Maya-maya pa, mas lalong natakot itong sinuli. Nang masipat niya ang mga nilalang doon sa harap ng pangkat ni Tasyo, na hindi mawari niya kung mga aso ba ito dahil maikli ang mga paa nito sa harapan. Kulay itim ang mga balat nito at mayroong mga matang nanlilisik. Wala na. Tanggap na ninuli ang kanyang kapalaran kung mamamatay man siya sa oras na yon. Nang makita ng ermitanyo ang mga nilalang na yon, napawi kayo ng, Aba, may mga sigbin din pala kayong dala-dala. akala talaga ninuli noon ay katapusan na niya. Dahil kapag natalo ang ermitanyo, matik, mamamatay din siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Kahit marami ang bilang ng pangkat ni Tasyo, nakuha pa nitong si Manong Duming na magsisindi ng tabako sa harapan ng mga nilalang. Nang ginawa yun ng ermitanyo, mas lalong nanggigil sa galit ang mga nilalang na para bang handa na itong kitila ng buhay si Manong Duming. Nole, huwag kang gagalaw dyan. Baka maamoy ka nila. Wika nito habang nakaharap sa kanya. Dahil nga nakaharap sa kanya itong si Manong Duming, sinasamantala naman ito ng pangkat ni Tasyo upang sunggaban ang ermitanyong nakatalikod. Sisigaw pa sana siya dahil papalapit na sa ermitanyo ang isang aswang na sobrang nakapanghina ang hitsura nito. Nang tatama na ang kuko nito sa likod ng ermitanyo, laking gulat ng nilalang nang biglang humarap itong si Manong Duming, sabay dakip sa liig ni Tasyo. Ano, Tasyo? Nagulat ka ba? Sinasabi ko sa'yo, siguraduhin mong mapatay mo ko. Dahil kapag hindi, ipapakain kita sa alaga ko. Wika ng ermitanyo habang hawak-hawak ang liig ni Tasyo na isang aswang. Nang makita iyon ng mga kasamahan ni Tasyo, walang pagdadalawang isip din yung sumugod upang tulungan ang kanilang pinuno. Nang magpupumiglas itong si Tasyo sa pagkakahawak ng ermitanyo, nagsisialulungan ang mga sigbi nitong alaga at sumugod yun sa kinaroroonan ng ermitanyong si Duming. Sa pagtama ng mga ito sa katawan ni Manong Duming, tila ba bato ang katawan ng ermitanyo dahil hindi man lang ito nagalusan. Maya-maya pa, ikinumpas ng ermitanyo ang kabilang kamay nito sa ere nang biglang lumitaw sa mga kamay nito ang isang nagliliwanag na baston at sa dulo nito may isang trabongkong nagliliyab ng apoy. Animoy baliw ang aswang na dakip ng ermitanyo dahil wala yung tigil na nagsisigaw at nagmamakawa ito sa ermitanyo upang siya'y pakawalan. Subalit hindi ito pinakinggan ng matanda. Anong maawa? Bakit kayo at ang pangkat mo naawa ba kayo sa mga nagmamanok na pinirwisyo nyo? Ngayon, matitigil na rin ang kasamaan mo dahil gagawin kitang lumpo. Wika ng ermitanyo dito. Ang mga kasangga nitong kanina ay nagpaikot-ikot sa ermitanyo. Tuluyan na yung lumayo dahil sa init ng presensyang nadama ng mga ito doon sa ermitanyo. Sige, bubuhayin kita. Pero sa isang kondisyon. Dudurugin ko muna ang bertod na nakapaloob sa katawan mo para hindi ka na makagawa ng kabulustugan sa bayan. Hindi niyo ba alam na maraming galit sa'yo?
Malas mo lang, demonyo. Ako pa ang tinatambangan mo. Wika dito ng ermitanyong may paninindak. Itong sinuli naman, animoy na blanko ang utak nito doon sa loob ng kahoy. Binuhat na lang yon ng ermitanyo papauwi. Habang ang nilalang na nagngangalang Tasyo, iniwan ng matanda ang katawan nitong hinang-hinana. 2 araw ding hindi makausap ng maayos itong sinuli dahil sa trumang naranasan nito sa nakaharap ng matanda doon sa daan. Pasalamat na lang itong sinuli dahil andyan si Mayok na kanyang kapatid nang siyang nag-alaga sa kanyang mga manok doon. So hanggang dito na muna mga kermitanyo. Sa mga nagpapa-shoutout, simulan na natin. Shoutout pala kay Junre Palaso at kay Rape Graciano. Shoutout kay Jire Montanes at kay Saudi Saldi. Pa-shoutout daw kay Samuel Tubusa, Mr. Joy Cuevas Tubusa. Shoutout din kay Manong Dudong Dikito Tubusa from Kike, Malaysia. At kay Bagsak de los Reyes. Shoutout kay Nestor Magalasin from Coron, Palawan. At kay Brian Michael Opena. At sa malaking shoutout kay sa Sikihor Game Foul at kay Roman Valles. At shoutout na rin kay Provincianong Mucha. At shoutout na rin sa mga content creator ng Sabong Story. Yun lang, maraming salamat. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, comment lang sa mga bago kong video para madali nating makita. Yun lang, maraming salamat.